Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Uy, Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Naka-energy pa ba ang lahat? Well, happy weekend sa lahat ng ating mga Correct, dyan. hindi ba sa lahat ng mga pinaplano? Well, good luck, hindi ba? At sana mag-iingat kayo parate. And eto na ang chikahan natin for today. Teka lang, anong gagawin mo ng weekend, Mare? Well, wala. Magninilay-nilay. Tomorrow, Saturday kasi yan. Devotion time talaga yun. Alam mo, Mare, I like your outfit today. Oh, thank you. Ang ganda ng outfit ni Kapitana Sisa for today's video. Ang lakas ko makaano. Hindi ko alam kung anong nga bang tawag Pasyon dito. na pasyon. Oo, diba? Sino ka dyan? Miss Heart? Uy! Hindi. O, diba? Nakakaloka. Diba? May ganap lang kami nila Papa Jackson, si Baby Toby, and ako. O, diba? Kung sige. saan yan, sikretong malupet, walang clue. Siya ano yung chismis, Mare? Ay, naku, eto na nga. Naku, Mare. Mag-ingat-ingat na. Bakit? Baka ibalik ang tokhang. Ay, bakit? Mag-ingat-ingat Sino dyan. ang pwedeng masampulan ng tukang? Nako, eto na nga, 'di ba? Dahil nga sa naglipa na tungkol nga dito kay Megan Aguilar. Ito yung... 'Di ba? Yung tungkol sa kanyang paggamit ng illegal na droga. Sino nga tong Megan Aguilar na to? Well, si Megan Aguilar, para na rin sa kaalaman ng lahat, hindi ba? Si Megan Aguilar ay anak ni Freddie Aguilar. Para sa mga millennials at Gen Z, papakilala ko sa inyo ang mag-ama. Si Freddie Aguilar, isang iconic singer natin na talagang kilala siya sa paggawa ng mga folk songs, mga Filipino hit ng folk songs, 'di ba? At siya din na nagpasikat na nga kantang Anak. Sample. 'Di ba? Nang silang ka sa mundong ito. 'Yon. Yun yung mga naririnig nyo na baka nagtataka kayo saan ba nanggaling yung kantang yan? Kay Freddie Aguilar na ni-revive ng kanyang anak na si Megan Aguilar na minsan din pinasok ang mundo ng showbiz. Paano yung tunog ng revival? 'Di ba? Ganun pa din, anak. Hindi naman nagkaanak yung anak. So may apo na yung sequel. Ganun talaga yon, nagkaapo na. O di ba? Ang tabayan na natin yung paggawa ng apo. Pamangkin. Apo na. Apo, o, asawa. Diba? Correct. Pamilya. Kapatid ka mag-anak. O, diba? Di ba sila nagnanay tatay, gusto mo tinapay? At jowa, yun. Oo. So, eto na nga, dahil talagang halos itong buong linggo na ito ay walang pinag-usapan kung hindi talaga yung tukol nga sa, alam mo yung maling bisyo na pinagsisisihan naman din nitong si Megan Aguilar. Hindi ba? Dahil nga, syempre, may karamdaman din siya. Kaya lang, eto na. Ano? Dahil minsan silang pumunta kay Raffy Tulfo para humingi ng tulong. Ay. Diba? So, nanghihingi sila ng tulong para saan? Pinansyal. Para saan diba? nila Para sa gagawin yung pera? kabuhayan nila, sa kanyang panggamot, and whatsoever. Mare, Diba? may pera naman ng kanyang ama. Well-laided mga daw siya. Hala. Diba? Kaya nga, diba, sabi nga niya sa interview niya, mabuti pa yung mga ampon na tipong as per Megan Aguilar, mas sana nga lang daw na naging ampon na lang siya. Baka kasi mas makuha pa daw niya yung atensyon ng mga mag-aampon ng mga magulang na mas minamahal pa yung mga ganyang anak nila. Mare, a few years back, merong akong parang nakita na na interview itong si Megan Aguilar. May chika siya tungkol dun sa kanyang ama. Na parang talaga may hindi sila pagkakaintindihan. Na bali-balita noon na itong si Capreddy daw, yung kanyang refrigerator na malaki sa kanilang kitchen, inakyat sa loob ng kwarto. Ay, ang lakas si Ka-Freddy. Diba? Siyempre siguro, Mare, may kasama. Okay. Sige. Klaro. Ang lakas niya. Pero eto na, mabalik muna tayo sa tulong ni Raffy Tulfo. Sige, dun muna tayo. So, eto na nga. So, pumunta doon, humingi ng tulong si Raffy Tulfo, pinagbigyan. Binigyan siya ng worth 20,000 pesos cash. Diba? Sige, magpagamot ka, magganito. Pero sa isang kondisyon. Diba? Magpapadrug test ka. So, ano nangyari? Diba? So, eto bakit gumamit ba ito? Well, eto na nga, Mare, diba? Parang sabi nga niya, kasi humingi siya ng tulong, diba? So, dahil nga, syempre, parang ngayon lang sila nagkita, syempre, gusto pagbigyan. Yun yung kondisyon ni Raffy Tulfo. So, eto mauna muna tong 20 mil na binigay ko sa yung tulong. So, kapag ikaw ay nagnegatibo sa gagawin natin drug test, ang tulong pinansyal sa iyong pagpapagamot, sa pang-upa ng bahay, pambili ng sasakyan,
pondo pang negosyo, lahat yan ibibigay ni Raffy Tulfo. Ay, ang bongga. Only in one condition, na magnegatibo ka. Oo. Pero eto na, Mare. Lumabas ang resulta. At anong resulta? Nagpositibo si Megan Aguilar. 'Di ba? Hindi nga niya nasabi. Kasi ang pagkakasabi daw niya kay Raffy Tulfo is matagal na siyang hindi gumagamit. 'Di ba? Kung biktima siya, hindi naman siya talaga addict. Naging biktima siya 20 years ago. Kaya lang, nung na-detect sa drug test, ay parang kamakailan, nagpositibo ka. So, ibig sabihin nun, wala pang isang taon. Oo. So, inexplain naman din yan ng mga eksperto mula sa mga ospital dito sa atin. At inexplain nila na kung ikaw ay recent na nakagamit, like few months, 1 month ago, madidetect kasi yan. Ayun. So, yun pa lang sa aspeto na yun, Mare. Kaya sumuko si Raffy Tulfo is, unang-una, nagsinungaling siya. Kasi tinanong siya 'Diba? Kung kailan ka huling gumamit, sabi mo 20 years ago. Kailan ka nagsimulang gumamit, 15 years old ka. 'Diba? Yung mga ganong aspeto. So parang sa aspeto, hindi siya naging totoo. Ano ba sakit nitong si Megan Aguilar? May thyroid kasi siya na nakikita o lumalaki ang kanyang leeg. Pero sa mga nakikita at pinalalabas ng mga netizens sa mga video na ginagawa ni Megan ngayon is yung unang-una matapos niya makuha yung 20,000 na tulong, ay parang alam mo yon na siyempre, inuna muna nila yung mga kanilang mga bisyo, katulad yung pagkain sa labas, bili na kung ano. Bumili nga doon ng sapatos. Oo, diba? Yun yung mga kwento na parang, talaga ba? Akala namin papanggamot, pang ganito. So, yung pangalawa naman, nakikita nga siya na nakikitira siya sa may mga video na lumalabas. Ang ganda ng bahay, Mare. Diba? Tapos nagbibideo okay siya na lango pa rin sa alak. Diba? So, ibig sabihin lang nito is, diba, ang sarap naman nung alam mo yun, kumaga nakikitira kayo, pero nakakapag-inuman kayo. Diba? So, ang daming aspeto na kinakitaan ng pagkadismaya ni Raffy Tulfo. Pero Mare, may mga netizen din na nagsasabi na yung video na daw na yun, matagal na bago pa daw siya umano kay Senator Raffy Tulfo lumapit. At meron din kumalat na balita na nakaraan na itong si Megan Aguilar sumasama-sama kung kani-kanino tao na pinapainom siya para lang sa ganun ay mairaos nila yung pang-araw-araw. Meron din mga eksperto, Mare, na nag-comment sa video kasi di ba may video siyang kumalat na parang gusto daw niyang magpatiwakal. Na ang sabi doon na normal lang daw yung attitude niya na minsan ay parang depressed kasi ganun daw talaga ang mga taong may hyperthyroidism, which is yun yung sakit niya. Hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan nito, Mare. Kung ano Mare. pang aspeto, diba? Pero yun nga. Pero lastly, Mare, ito yung kondisyon ni Raffy Tulfo. Mabait pa din si Senator Raffy. Sabi lang niya, kung willing siya magpa-rehab at sakaling gumaling siya, nakahanda pa rin siyang tulungan si Megan. Yun ang kondisyon niya. Pumayag si Megan. Kasi yung una, parang nag-hesitant pa si kumbaga si Megan na magpa-rehab. Pero nung nalaman niya na tutulungan siya, willing siya magpa-rehab. Ay, go na. Diba? Kasi Mare, matutulungan din niya yung sarili niya. Correct, diba? Alam mo, Mare, itong si Senator Raffy Tulfo, hindi na to bago sa kanya Correct. Naalala mo, Mare, yung ni Mystica? Di ba tutulungan din niya sana si Mystica noon? Kaso ang nangyari, si Mystica parang sinungaling din. Actually, yan ang ayaw ni Senator Raffy. Willing siyang tumulong, pero sabihin, ilatag mo yung katotohanan. Sa lahat, actually, ng kanyang tinutulungan, di ba, Mare, kapag may tinutulungan siyang hiniwalayan ng asawa, una niya tanong, baka nananakit ka, sabihin mo na sa akin ngayon, para at least alam natin kung paano ka na yung matutulungan. Correct. Yung mga lumalapit, hindi binibigay ang lahat ng info. Detalye. Katulad ni Megan, di ba? Hindi niya sinabi ng katotohanan na parang few months ago nakagamit pa rin siya. Pero kung nasabi niya yun, baka sakaling maikot ang storya. Kaya lang, syempre, yun yung deal Once na nag-negative ka, bigay ang buhos ang tulong. Pero nag-positive ka, sorry. Tama nga naman, diba? Well, anyways, kung saan man nahantong ito at magkakatuluyan. Hindi sila magkakatuluyan. Kung matutuloy man na magpa-rehab siya, yan ang sama-sama natin pakatutukan. At hangad natin, Mare, ang pagbabago kay Megan. Correct. At kung ganda ng boses nito. Tama. Diba? Kung tototohanan man ni Senator Raffy Tulfo na tulungan siyang muli, ay sama-sama natin yan pakatutukan. True. Well, anyways, muli po ako pa rin po si Kapitana Sisa.
At ako po ang iyong Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At syempre, tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!